Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post ng PTV4, 19 minutes ago. Panoorin, sabi, nag-deploy na ng mga pulis sa paligid ng St. Gerard Construction sa Pasig City matapos humiling ang kampo ng Pamilya Diskaya sa Philippine National Police ng security matapos ang nangyaring pambabato ng putik sa compound ng mga miyembro ng isang disaster survivor and environment group kaninang umaga, September 4. Naunang nanawagan ang nasabing grupo kay Sara Diskaya na nadadawit ngayon sa investigasyon ng anomalyang flood control project na lumabas na ito. So, kanina grabing galit ng mga different groups. Nilusob ang compound ng Diskaya. Ito na yung mga pulis na dineploy. Mga pulisman yan. Dami-dami rin. Ito, estimate ko, baka isang platoon. Sobra 20. Sobra 20 ito na pulis. Security. Tayo pa. Nakakatawa, no? Sinisildohan natin ng mga pulis, binabantayan itong compound na, alam nyo na, but anyway, karapatan din naman nila na humingi ng protection sa National Police. Kaya lang, kahit may police pa dyan, pag napuno na ang salok, hindi na, no? Kasi doon nga sa Indonesia, mga police, naka-armored vehicle pang mga police doon. Gamit na sila ng tear gas, gamit na sila ng water cannon. Hindi nila mapigilan. So, sana hindi umabot ng ganon katinding galit Indonesians sa atin. Mapagpatawad kasi ang Pinoy. Mahaba-haba ang pasensya ng Pinoy. Sa social media lang tumitira. Kanina, mabasa ko yung aking bayaw na seaman. Nag-comment na rin siya sa mga Diskaya na kasi nananawagan ng mga Diskaya nako hanggat maaari wag nyong wag nyong idamay ang aking mga anak. They are nice kids, wala silang, inosente sila, kami lang mag-asawa ang inyong ibas o ano. Nag-comment yung aking bayaw. Sabi niya, ang daming mga kabataan na nabibiktima ng baha dahil sa kagagawan ninyo. So, ganyan talagang mangyari sa inyo. So, kanina rin na DPWH office, siguro, tansya ko lang ang mga nag-rally dito sa Diskaya compound, pagkatapos nila dyan, nagdiretso naman sa DPWH. Ayun, may mga nakita kong security din doon na binabantayan. Ang bantayan natin, baka ang sunod, bahay na ng mga politiko. Anong politiko ka? Sinong politiko kaya ang uunahin? Yun, kinumpirma na ni Attorney Abante na si Congressman Saldico wala na sa Pilipinas, nasa Amerika na daw for medical treatment. Anong sakit? Depende kung physical na sakit lang, madali. Kaya lang kung ang sakit hindi na nakakatulog, nakukonsensya na, wala nang peace of mind, mahirap gamutin yan. So, magbasa lang ako sa mga comments Cecil Peñas, grabe.
only in the Philippines. Saugs Alfredo, pag simple at mahirap na mamamayan ang nangangailangan ng proteksyon, galing sa inyo, hindi nyo tinutugunan. Pero itong mga buhaya na ito, prinoproteksyonan pa. Kawawang Pilipinas. Well, hindi natin masisi ang pulis, ano? Trabaho nila yan. Nag-request ang Diskaya, Campo. Alam nga naman na hindi nila pagbigyan. Kung may mangyari, masisi naman ang mga pulis. Kaya ang mga pulis, pupunta talaga yan. Kailang kawawa sila pag nagkabatuhan na. Itong mga pulis na pumunta dito, wala pang mga helmet. Normal suot lang. Nako, delikado yan. Kung may mga bato, may mga kwan ng dapat sana yung mas, siguro, nakita ng pulis na hindi pa delikado, kaya ganun lang. Simpleng attire lang. Josepina Archua, bakit kailangan pulis? Sila magbayad sa sarili nilang protection. O dapat security guard. Mag-hire ng security agency. Yung mga pulis, sinisweldohan natin. Galit ang taong bayan sa kanila. Ginawa nila na pambabalahura, pambabastos, whatever. Sabi niya, ilan yung for this year alone na 31 billion ang kanilang kontrata. 9 companies. Grabe. Mabuti na lang at nagkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing. Ayun, napag-alaman, mga kalukuhan nila, yun, kinansila. Lahat na po ng lisensya ng Diskaya companies, yung siyam, kinansila na. Tapos, binantayan na rin sila ng immigration. May immigration bulletin, lookout order na sila. Hindi na sila basta-basta makakalabas ng bansa. So, ito na. Simula na, wala na silang kontrata. Lahat ng mga luxury cars nila, nandun na sa customs. BIR, pumasok na rin. Yung mga taxis nila. So, grabe. Smuggling. Ganong milyon ang halaga yung luxury cars. Baka mahulog ito ng economic sabotage. Malaking non-bailable ata yung economic sabotage. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ang tribong ito, nakawawa, na uulanan sila, tumutulo ng mga bubong, makapagpatayo naman ng mas maayos na tahanan.